Natatakot ako guys, hindi ko ano, medyo madumi yung daan, hindi ko siya maihataw. Good morning mga ka-two wheels. So nandito na naman tayo sa panibagong content, panibagong vlog. And ito ang ating ite-test ride ngayon, MT-09 no? 2023. Parehas na pure black. So nandito tayo sa Apalit. And iikot tayo ng bypass. Magpapalit na kami ni Paring Ramil. So big shout out kay Paring Ramil sa pagpapahiram ng kanyang MT-09. Pogi, simple lang. Mas upright yung kanyang manubela kumpara sa ating GSX-S. So ayan si Paring Romel oh. So 890cc. Syempre CP3 oh. Iyak oh. 3-cylinder, liquid gold, dual overhead cam. Ito yung third gen yata kung di ako nagkakamali. So ang size ng kanyang gulong sa likod is 180 by 55 ito. 17 inches siya. Dito naman sa harapan naka matlocks pala siya. So 120 by 70, 17 inches din. So para magkahawig sila. So tingnan natin ang kanyang headlight. Nakukyutan ako sa headlight nito eh. Wala pa. Siguro pag in-start, i-start muna natin. Yun. Yung sa akin kasi pag sinusian, nakailaw na agad siya. So ito, ayan oh. Ganda, naka-LED na siya lahat. LED pati sa likod. So simpleng-simple lang yung kanyang likod oh. Ayan, naka-Acra siya. Hindi lang natin sure kung full exhaust. Super excited. So ayan ang kanyang dash. Siyempre naka ano na to, LED display, naka high. Yun. So ito ang kanyang stop, run, start. Ito yung menu. So ito yung mode, kaya low, left right, busina. Tapos ito yung pag mag-overtake ka. Ang cute naman ito. So sasamahan tayo ni Boss Ramil. Iiko tayo ng bypass. Gagawin ko siyang cameraman. Patras naman pare. Kayang-kaya mo na yan. Oo, madali yan. Pihitin mo ba? Oh, lakas oh. Pagpasok na natin. Oh, nasama pala si Tat. Sama ka, Tat? May sumama pang ano, naka-NMAX oh. Si Boss Tota, Boss Jojit. Shout out. Ano, tara na. So punta na kami ng bypass. Doon na raw kami magpalit. So eto na, unang upo. Ang seat height niya 825. Oo. So mas mataas to doon. Yun oh. Mas mataas to, kaso mas magaan siya dahil ang ano lang siya 189 kilogram. Pre, shout out, thank you. Magaan siya guys, mas magaan, mas relax. Wow, mas magaan, mas relax.
cameraman natin. First impression, ramdam mo agad yung torque nya, lakas. Dumadamba ang kanyang makina guys, pero magaan siya kumpara sa aking GSX S750. Mas magaan to. Kasi mas maingay si Gambit ko eh. Yan. Oh, pusang gala. Lakas. Kaso kung mas magaan siya, para sa akin ha, mas matagtag to. Di gaya nung 750 ko na mas mabigat. Kaya pagdating sa mga kaldag-kaldag na ganito, parang baliwala. Oh yeah, ang sarap ipang long ride nito. Engine brake, syempre ganda yung kanyang engine brake. Panalo, panalo, panalo. Napakagaan niya. Uy, parang pako yan. Grabe, lakas. Feeling ko lilipad. 117 horsepower ba naman. Tapos ano, parang 93 Newton meter of torque. Engine, ang kanyang initial bite pagdating sa preno, medyo okay naman. You know, sarap. Pagdating sa cornering, magaan eh. Madali mo siyang maililing. Manalo. Mabangling si paring Ramil. Hindi mo siya mararamdaman na naka 900cc ka. I mean, pagdating sa magaan kasi siya eh. Alam mo yun, yung parang lang naka motocross. Sarap niyang ilin. Sarap siyang ibangking. Lumilipad. Ibang klase. CP3. Oh yeah. So ang presyo nito ngayon parang nasa around 649,000. Oops. Hinto muna. Why?
Bakit pare? Hindi, sasabihin ko lang yung ano. Pare ito, naka number 3 nga pala yan, itong mode. Ah, naka-mode. Oo, di ba nagsasalita kayo? Oo. Testingin mo tong 4, pinakamababa, pinakamataas, 1. Pero nasa 3 lang ako lagi dyan. Ah, okay. Short ng 3, 2, 1. Ah, 1, 2, 3, 4. apat yung mode niya. Kanina naka 3 ka. Oo. Ngayon lagay mo sa 2. Tignan mo pakiramdaman. Oo, sige, Pero sige. hindi pa na testing ng 2 yan, tsaka 1. Oh, sige, sige. Pero 3 pa lang, malakas na eh. Ibig sabihin, yung 4, yun yung kanyang rain mode, pare. Yung 4, yung pinakamahinang ano niya, torque. Nakamahina 4. 3, maring normal. Oo. Tapos yung 2, medyo aggressive na ng konti. Tsaka yung 1. Pili ka na sa 2. Oo, wiwili na to. Iyon, nasa number 2 na tayo sa boat. Subukan natin ang mode 2. Alalay lang. Ibig sabihin mas malakas na siya ngayon, mas aggressive. Naka number 3 pala tayo kanina. Akala ko 3 lang ang mode nito. Buti pinaalala ni Boss Ramil. So ayun, parang medyo gumalas ng konti. Kanina kasi medyo pino. Medyo gumigil ang kanyang engine. Hindi ko alam kung meron tong ano tawag doon, quick shifter, tsaka yung dip, ano, auto blip. Subukan natin kung meron tong quick shifter pagdating dito sa diretso. Oo, meron. Nagbawas siya. May quick shifter pala to. First time ko makagamit ng quick shifter. Hindi ka na magka-clutch. Pero mas gusto ko yung wala ng auto blip or yung sa downshift nya. Mas gusto ko yung nagre-rev match eh. Lakas. Pambira, kakainin nito yung motor. Ayan, mas gusto ko kasi yung nagre-rev match. Kanyang tank capacity 14 liters and hindi natin alam kung gaano yung kanyang gas consumption. Parang depende siguro sa piga. May nagsasabi kasi 15 liters daw, ay 15 kilometers per liter ang kanyang gas consumption or average. So ang kanyang clutch medyo malambot siya ng konti kumpara sa aking 750. Tingin ko hindi ito kakayanin ng beginner kasi sobrang lakas niya. As in dumadamba. Alam mo yung konting throttle lang. Oh, tumatalon. Tumatalon. Kaso si Gambit yung naririnig ko. Nagwawala yung nasa likod. Ang sarap gamitin ito. Oh. Kaso pagdating sa gas consumption, tingin ko or feeling ko mas malakas to kaysa sa motor ko. Yung
motor ko kasi yung GSX S750, kung mabait ka lang, hindi ka masyadong mapiga, kaya mong mag-average ng 20 to 22. So sa isang big bike, medyo tipid na yon. Pero ito tingin ko hindi kakayanin yung 20. Ano na to eh, 890cc. Mamaya subukan natin i-top speed ang kanyang first gear. Yung sa akin kasi ano, parang 108 ang inabot. 108 km per hour yung kanyang top speed ng first gear. Ito subukan natin mamaya. Huwag naman sanang aangat. Ganda ng kanyang ano, display. Although ano to, third gen. Meron na kasi bago lumabas ngayon na MT-09 eh, nitong 2024. Parang iba na rin yung kanyang muka, iba na yung kanyang headlight. So eto, panalo, walang panama yung 750 ko. Kasi yung 750 ko ano eh, lumang luma ang kanyang TFT display, di gaya nito na naka-LED. Kuhanin natin yung first gear. Oh, parehas lang, 108 ang kanyang top speed. Parehas lang nung 750 ko. Kasi yun naman kasi inline 4, ito inline 3. So siguro sa top speed medyo lamang to ng konti. Malakas siya. Natatakot ako guys, hindi ko ano, medyo madumi yung daan, hindi ko siya maihataw. Madumi, maraming dumi. Pambira, parang binubunot sa manobela. Lakas. Lakas. Ito pala MT-09 first ride. Yun o. Again, maraming salamat kay Boss Ramil sa pagpapahiram ng kanyang MT-09. Shoutout nga pala kay Engineer Doy ng Mount Zion. Engineer, shoutout po sa'yo. Alam ko lagi kang nanonood, lagi kang nakatutok. Maraming salamat. Gayon din kay Boss Gani, tsaka sino pa ba mga isa-shoutout natin? Yun, sa anak ni Gian Francisco, si Kuya Gray. Kuya Gray, shoutout sa'yo. Alam ko lagi mo kong inaabangan. Shoutout kay Tol Emer. Yan, mga taga Korea. Shoutout kay Tol Charlie Dolormente. Ayan, nung nakaraan di kita na shoutout Tol eh. Ayan, bayad na ako
Siguro ang aking final say sa motor na to, napakasulit niya sa halagang 649,000. Kung iisipin mo, medyo pricey ng konti, pero syempre Yamaha, di ba? Alam naman natin ang Yamaha, hindi yan magpapahuli pagdating sa most reliable motorcycle. Kumbaga halos wala kang itatapon sa sa Yamaha Talaga panalo lahat yan pagdating sa quality. Baka malibang tayo, 1 bar na lang pala to. Mapakargahan, nakakahiya naman sa may-ari. Dapat ganun guys, kapag hihiram kayo ng motor, bago nyo isoli, pakargahan nyo muna, para naman pakonsuelo sa susunod na manghihiram kayo. Hindi magdadalawang isip na pahiramin kayo ng may-ari. Huwag kayong kuripot. Pakarga mo din. Oh, tig 500. Wala yan, pre, 300. Ayok pinupuno 300 lang. Oh, sige. Oh, sige. Saan pa to? Ate, 300 premium. 300. Magkano kakarga mo? 500. 500. Yan, 300 lang. Ayok pinupuno. Sige pare. Yung pare, no? Premium. Sulit. Ganda. Hindi, pre, sagot ko na to. Hindi, pambira. Hindi. Layo. Hindi. Ako. Luko-luko ka ba? Hindi, papakainin pa kita. 300 lang yun, ako na bahala. Pati to, babayaran ko to, ako na bahala. Hindi na. Ako na, sagot ko na yan. Taas yung tangkil eh. Oh. Ano ba, magpapalit na tayo? Hindi, kakain pa tayo eh. No, ikaw, babalik pa tayo dito? Di na, dyan na tayo, uwi na tayo. Ay, mas ka pati gasolina, pinagasolina mo pa. Hindi, walang problema yung pare. Barya. Yun eh. Kanina, nalaman ko na lang doon sa bypass. Oo, nakalimutan ko na sabihin. May quick shifter pala, sinubukan ko eh. Pati auto blip meron siya, pababa meron din. Kaso gusto ko Minsan sumasabit, kaya kinaknuts ko siya pagpababa. Oo, kasi gusto ko nagre-rev match ako eh, pagpababa eh. Oo, tama. Para smooth. Nuts mo siya. Oo. Baka mo may sticker kayo, boss. First sticker. Naku, sayang, naubos eh. Pagka ano na lang, madalas naman ako nagpapakarga dito. Yan lang yan, sa... Dito lang ako, kalumpit lang ako. sa tuloy. Oo. Cute naman oh. Pati yung kanyang Susi MT-09. Sana all. Oy, thank you. Thank you po, ingat po kayo sa biyahe. Opo, thank you boss. Thank you po, ingat po kayo, boss. Oh, thank you. Let's go. Kaka-addict tong motor na to. Sarap gamitin. Magaan, hindi nakakangalay. Kumbaga hindi sasakit yung katawan mo. Ang sarap niyang it's fun to ride. Sarap, panalo. Sound check. Yun mabait siya. Pero halimaw. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pagtutok, sa inyong suporta. Ang tanging masasabi ko lang, mas masarap tong gamitin kaysa sa motor ko. So hanggang sa muli, lagi nating tatandaan guys, lagi nating sinasabi, prayer is the best gear. Not on to wheels.